Mga kababayan, eto na nga. Diyos ko, patay tayo dyan. Mhm. Na ito na nga yung sinasabi natin mga kababayan na talaga namang 'di ba, yari talaga. Mga kababayan, sa totoo lang mayayari talaga si Alan Cayetano dito. Mga kababayan, kasi bakit? According kasi sa interview ng Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, according sa Bilyonaryo News Channel ay sa interview niya kay Attorney Melvin Matibag, mga kababayan, ay nako, marami pong na-discovery, mga kababayan. Maraming na-discovering mga kababayan, maraming na-discovering kakaiba. Nako, Diyos mio, Marimar. Oo. Kakaiba, meron doon nakalagay na inamin ni Cayetano, mga kababayan, na siya ay chairman ng naturang committee noong 2019 SEA Games, ngunit wala ang kanyang pangalan. So, ang sabi ng NBI, posibleng gumamit ito ng dummy account. So kung ganun man lang, ay maaaring makasuhan si Cayetano ng anti-dummy. Oo. Tapos mga kababayan, dito sa ginagawang na ang sabi ni Cayetano, siya daw ay chairman sa naturang committee noong 2019 SEA Games, tapos wala siya doon, ay pwede ring makasuhan siya ng perjury. Nako, patay ka diha. At bali-balita ngayon mga kababayan, no? Na ito daw ate, no? Ito daw si ate ay magre-resign. Na patay ka diha, mga kababayan, ako. Magre-resign daw di umano itong si Big Ate. Nako, si Hingal, si Ate Hingal. Oo, at si Ate How are you? Si ating kumusta? Kumusta ate? Magre-resign daw di umano. Nako, natakot yata. Nako, delikits ito mga kababayan. Nako po. Yan na nga ang sinasabi ko mga kababayan, na talaga namang kakaiba. Nako, so eto. Mga kababayan, no? Puntahan natin agad. Ano bang gusto nyo? Puntahan natin. Anuhin natin, no? Pakinggan natin yung interview, no, mga kababayan, ng Bilyonaryo News Channel dito kay Attorney Melvin Matibag, kung ano ang maaaring kakaharapin na kaso ni Cayetano, at kung meron at malaman na merong nawawala na mga bilyon-bilyong pera, posibleng mahahantong ito sa kasong plunder. Nako, pakinggan natin mga kababayan. Nako. At na hindi nyo nakita yung pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano as chair doon sa GIS? Or would there be any... Go ahead, sir, please. I was surprised na wala yung pangalan niya, because you cannot be a chairman under the corporation code if you are not a member of the board or the trustees too. So, pag tingnan po natin yung GIS dyan, and if it's not accurate, there's a possibility of violation already, that is perjury. Kung naman po... Ayan na. Ayan na nga ang sinasabi ko mga kababayan, na hinahanap daw ng NBI yung pangalan ni Cayetano, kasi ang sabi ni Cayetano ay siya daw yung chairman ng committee noong 2019 SEA Games or Asian SEA Games. Ngunit nung hinanap ng NBI, wala daw di umano ang pangalan. Nako, patay ka diha. Wala ang pangalan, so maaaring mahaharap siya dito sa perjury. No, perjury. So pangalawa, chairman, tapos merong mga nalagay dyan, hindi sila talaga yun, that is anti-dummy naman po. So halimbawa, inamin ni Cayetano na siya yung chairman. Tapos ngayon, doon sa papel, hindi siya miyembro.
o baka gumamit siya ng representative, no? So pwede daw siyang makasuhan naman ng anti-dummy law. Nako, patay ka diya. Dalawa na. Una, inamin ni Cayetano na siya ang chairman at kaya niyang panindigan. Na talagang malinis at maganda ang SEA Games noong 2019. Ngayon, mga kababayan, noong inimbestigahan ng NBI, wala ang pangalan ni Senator Alan Cayetano sa naturang listahan. Kaya ang sabi ng NBI, maaaring makasuhan siya sa kasong perjury. Nako po, hindi maganda yung mga ganyang kaso. Continue. Okay. And hindi po na sila talaga yun. That is anti-dummy naman po. So, there's a lot of questions. Okay. And hindi po natin pwedeng sabihin na pag pinatawag, ikaw na kagad yung may kasalanan o may pinabibintangan. We are calling para po nga pag-finding yan, para we have to ask questions kung bakit po nangyari yung mga gano'n. Ano po. Yung nakita po natin ngayon, ang inyong explanation, sir, na wala po si Senator Alan doon sa GIS. Sabi mo nga, one could be perjury or the other one could be violation of the anti-dummy law, hindi ho ba? So are you saying that if at face value, this is what it is, because yung po yung GIS, General Information Sheet, would he be guilty of any of these? Perjury or the anti-dummy law? That's too early to say. You have to ask the persons po na nandun sa GIS. Sa ngayon, sila po yung lead natin, yung mga tao na yan, na actually, ang original na gusto nating tanongin is, how come na walang liquidation? Considering the amount of money that was put do sa organizing committee na yan, pero bakit walang liquidation? Ayan na. Mga kababayan, eto na nga ang sunod na mga katanungan. Gumasto sila ng bilyon-bilyon. Pero, ayon sa NBI, wala daw liquidation. So, paano nag-release ng pera? Wala naman palang liquidation na. Ayun na nga, mga kababayan. Baka sabihin nyo, kamag-anak ba kayo ni Attorney Ligutan? Kasi pareho kayo ng buhok sa ngayon. Mga kababayan, ngayon, sabi ng NBI, maaaring may malaking at malawakang anomalya or nakawan dito sa 2019 SEA Games. Bakit? Dahil paano daw nangyari na walang liquidation? Nako po! The GI submitted by Pisco, yun po yung mga pangalan, and there be to answer the questions that we will ask. Nako, patay ka diha. NBI flags possible perjury over PESCOG. PESGOC pala. Records, the National Bureau of Investigation says possible legal violation may arise if F. Nako. Ngayon, mga kababayan, paano ito ipaliwanag habang si Alan Cayetano ay nag-iingay na hindi pa man naibigkas ang pangalan niya? Patay ka diha. Ito, pakinggan natin ang sunod na balita. Mom? God, what happened? You look... Yeah, I know. Mom, who is... Hindi raw dumaan sa auditing ng COA ang bilyon-bilyong pisong pondo na ginamit sa 2019 SEA Games. Hindi dumaan sa liquidating ang naturang pondo na ginamit
sa 2019 SEA Games. Nako, ano kaya ang sunod na mangyayari? Ayon sa balita, mga kababayan ko, mga minamahal, naging naging guilty ang naturang magkapatid. Kasi bakit? Hindi pa naman pinangalanan ang kanilang pangalan, umaaray na. Di umano. Patay ka diha. Kay NBI Director Melvin Matibag, may aligasyon din umano na nagpasok ng pondo rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, mga kababayan, nagpasok daw di umano ng pondo ang dating Pangulong Duterte. So ngayon, kapag nagpasok ka dyan, ibig sabihin may kickback na naman. Nako, patay ka diha. Ahensya ang posibleng paglabag ni Senator Alan Peter Cayetano sa anti-dummy law matapos madiskubreng wala ang kanyang pangalan sa listahan ng FISGOC Board of Trustees. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Malanapoles pork barrel scam kung ituring ni NBI Director Melvin Matibag ang unliquidated funds na pumasok sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC noong 2019. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Matibag na dahil pondo ng pamahalaan ang ibinuhos sa isang privately formed non-government organization gaya ng FISGOC, dapat ay dumaan ito sa auditing process ng Commission on Audit. Nagkaroon po dapat siya ng Blue Ribbon Committee hearing kung saan ang dating Senator Dick Gordon, siya po ang chairman ng committee ng Blue Ribbon noon. So meron na po silang ginagawa report. It's through the speech of Senator Risa Ontiveros, and also there was also a mention that si Senator Ping Lacson noon questioning that. Pero for some reason, hindi na po natuloy yung hearing na yan. Batay sa mga ulat, aabot sa 7.5 billion pesos na pinagsamang public funds at private donations at sponsorships ang pondo para sa 2019 SEA Games. At noong 2020, napuna na rin ng COA ang 2.2 billion pesos na umano'y unliquidated funds na Eto pa, mga kababayan. Napuna na pala ito ng Commission on Audit na meron palang 2.2 billion na ipinasok saan? ng pamahalaan sa FISGOC, pati na rin ang mahigit 500 million pesos na napunta naman sa Philippine Olympic Committee o POC. So, kung merong 2.2 billion sa PESGOC, no? Meron ding 500 million sa Olympic Committee. Kaya pala, mga kababayan, nagugulat tayo na kapag ang mga atleta isinasabak sa ibang bansa, hindi nakakakuha halos ng gold na medalya. Pero noong ginanap ito sa Pilipinas, nagugulat tayo bakit halos lahat naka-gold medal. 'Di ba? Noong isinugod, no? At isinalang at pinanlaban ang mga atleta sa iba't ibang bansa. Lahat halos ng atleta kulelat. Pero noong sa Pilipinas na inilaban, lahat naka-gold medal. Sino ba namang hindi maka-gold medal kung 500 million ang ibinigay sa Olympic Committee? Sa mga hurado pa lang, tiba-tiba na. Para di mapahiya. Nako, pati ba naman dyan sa iskoran, budol pa rin. Na inilaan ng pamahalaan sa FISGOC, pati na rin ang mahigit 500 million pesos na napunta naman sa Philippine Olympic Committee o POC. Kaya nga naman, mataas ang score ng lahat ng Filipino athlete dahil bayad ng 500 million. Grabing corruption, no? Nako, kaya pala, proud to be ang Pilipinas ang number 1 sa Asia sa SEA Games noong 2019 dahil pala may 500 million budget sa Olympic Committee. So, ilan-ilan kaya share ano? Share. Nako, mga kababayan. Ambot kung bakit na lang
Lahat talaga mga kababayan may anomalya eh. Ultimo sa score ng athlete, may anomalya eh. Di ba? Kasi nakakapagtaka lang, noong 2019, isinabak ang mga atleta natin. Halos lahat naka-gold medal. Pero nung dinala sa Europe, dinala sa China, dinala sa Thailand, parang puro lang yata silver ang nakuha ng mga atleta. Maumana ron ba? Maumana ro'y problema. Kana raman. Yeah. So, ibig sabihin, mga kababayan, ay merong hocus-pocus sa naturang event. No? Nako, mga kababayan, hindi talaga pwedeng ganun. Ano kaya ang magic na ginawa ni Alan? Magi Magic Sarap or Norpor Cubes ang hinalo niya? Titingnan po nga po natin yan. Meron pa nga po mga private donors na nagpasok dyan. And there is an allegation. It's an allegation that's yet to be verified that the Office of Bukod sa bilyon-bilyon ang halaga ng pera na hindi liquidated. Merong 2.2 billion, merong 500 million, merong 10 million o 10 billion, ay meron pa palang mga private donors. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga private donors na yan. O sabihin natin ang SM nagbigay ng 1 billion. O ang Pure Gold nagbigay ng 100 million. Kung ipag-isama-sama mo yun, medyo malaki-laki na yun. No? Example lang kasi mga private donor. Halimbawa, ang San Miguel nagbigay ng 300 million. So, saan yun mapupunta? Wala ngang liquidation. So talaga naman mga kababayan, meron talagang anomalya, talagang maalan Janet Napoles nga naman. Talaga, may pera, may pondo, walang liquidation. Nako. President, meron pong ipinasok na 15 billion pa dyan sa Pisdoco. Parang Bakit pinasukan ng opisina ni Digong ng 15 billion ang PISGOC? Ito yung tinatawag mga kababayan, PISGOC, no? Philippine Sea Games Organization Committee, no? Philippine Sea Games Organization Committee. Ito siguro ang ibig sabihin ng PISGOC. Nako, mga kababayan, mukhang makukulong na yata ang inyong Kuya Alan. it came from us confidential or intelligence fund po. Paglilinaw ni Matibag, hindi pa tiyak ang mga Yun palang ipinasok na 15 billion galing sa Confidential at Intelligence Fund. So biruin nyo, biruin ninyo 15 billion Confidential at Intelligence Fund galing kay Digong. So bakit mo pasukan ng Confidential at Intelligence Fund itong Philippine Sea Games Organization Committee? Kung meron namang pondo yan. So hindi kaya kunwari ipinasok doon 15 billion pero nandun lang pala kay Digong, resibo lang. Kasi hindi na po tayo magtaka mga kababayan. Ginawa na ni Sara Duterte yan. Nagbigay daw ng 15 million sa military pero yung resibo, peke. Ngayon, nung tinanong ang military ni Jinky Luistro, wala silang natanggap. Baka itong 15 billion na to ay nangyari ganyan din. Nako mga kababayan, yun na yata ang pinambayad sa daig. Mga kababayan, nagtatanong lang, hindi nag-aakusa. Kasi nangyari kasi sa DepEd, nagbigay sila ng 15 million sa Armed Forces of the Philippines. Pero nung tinanong ang Armed Forces of the Philippines, walang natanggap. Kasi yung resibo pala ay kinopya lang para makarelease sila ng 15 million. Pero ang pera nasaan pero may resibo. Baka ang nangyari, ganyan din kay Digong, 15 billion confi fund, pero yung 15 billion na kay Digong, resibo lang. Malalaman naman natin sa investigasyon yan kung may possibility ganyan ang mangyayari. Kasi nangyari kay Sara yan. Gusto nyong marinig? Gusto nyong marinig?
na mismo inamin ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na 15 million na bigay galing sa confidential fund ni Sara, pero may resibo si Sara na nabigyan ang military. Ito military, fake, confi, funds, DepEd. DepEd. Pakinggan ninyo Nalabasan mo lang ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Youth Leadership Summit yan. Pinalabas na binigyan ng 15 million pero walang natanggap ang Armed Forces. O baka kay Digong, ganyan din ginawa. Pinalabas na binigyan ng 15 billion ang SEA Games pero walang natanggap. Continue. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa frontline na balitang yan, Man Enriquez. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. For our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Diyan pa lang impeach na dapat si Sara dyan. Alam nyo na. So may possibility yung kay Digong na ibinigay di umano sa SEA Games na 15 billion, may possibility na peke din yun. Ito nga po natin yan, meron pa nga po mga private donors na nagpasok dyan. And there is an allegation, it's an allegation that's yet to be verified that the Sana mali ako. Mga kababayan, sana mali ako. Sana hindi yan ganyan ang sitwasyon. Yung 15 billion mula sa confidential fund ni Digong na ipinasok dyan sa PhilGOC, sana hindi katulad sa peking resibo ni Sara sa military. Kasi kung magkapareho na peke ang resibo at ipinasa di umano pero walang pera, ibig sabihin, same pattern, like father, like daughter. Office of the President, meron pong ipinasok na 15 billion pa dyan din sa PhilGOC po. Office of the President, kay Digong, merong ipinasok na 15 billion sa PhilGOC. Ngayon, saan kaya napunta ang 15 billion na yan? Nasaan ang liquidation? Nasaan ang resibo? It came from us, confidential or intelligence fund po. Paglilinaw ni Matibag, hindi pa tiyak ang mga numero, kaya ginagawa nila ang investigasyon. Pero sa ngayon, meron na rin umano silang leads. Sa Lunes, maglalabas na raw ng subpina ang NBI laban sa mga dating opisyal ng PhilGOC. Hindi kasama rito ang nooy pinakilalang chairman ng organizing committee na si Senador Alan Peter Cayetano dahil nalaman din ng ahensya na hindi pala ito nakalista sa Board of Trustees ng PhilGOC. I was surprised na wala yung pangalan niya because you cannot be a chairman under the corporation code if you are not the
member of the board, board of trustees too. If it's not accurate, there's a possibility of violation already, that is perjury. Kung naman po, he is actually the one acting as chairman, tapos merong mga nalagay dyan, hindi sila talaga yun, that is anti-dami naman po. So, there's a lot of questions. Una nang sinabi ni Cayetano na bukas siya sa anumang investigasyon dahil wala naman daw siyang tinatago. And if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. Sa ngayon, maaga pa umano para sabihing Inamin. Siya ang chairman pero wala ang pangalan. O, kung meron mang anomalyang nakawan, ligtas na sana siya. Pero ang ginawa niya, kumanta siya. O, parang Marcoleta lang, di ba? Una, sabi, walang nag-donate. Pera ko yan. Nilagay sa sose. Sa salin at sose, hindi nagtugma. Kalaunan, panahon ng kagipitan, inamin na may nag-donate. Si Defensor, si Espiritu, at si Biray. O ngayon, nasaan silang apat? Nandun sa kulungan, sabay-sabay. Diba? Ganyan-ganyan kay Alan. Wala ang pangalan. Safe na sana. Inagngal-ngal. Umamin, siya ang chairman. So ngayon, kung may nakawan, ligtas na sana. Eh ang problema, umamin. Siya daw chairman, wala ang pangalan, pero siya ang chairman. So doon pa lang conflict ni. Doon pa lang, magdududa ka na. Wala ang pangalan, pero inamin niya siya ang chairman. So kung may nakawan, ligtas siya. Kasi wala yung pangalan eh. Ang problema, inamin niya. Hindi pa tapos ang investigasyon, umamin na siya. Tama ba tayo? Mali ba siya? O mali tayo, tama siya? Nangyari na kay Marcoleta yan eh. Paano kasi? Dapat tinapos muna ang investigasyon eh. Bago nagngalngal eh. Ang problema, hindi pa nag-umpisa ang investigasyon, hindi pa nakagat, umaray na. Oh, guilty nga naman. Di ba? Hay nako. Ayun na nga. Mga kababayan.